Dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa affidavit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pagpasama ako sa 3 beses na delivery ng mga maleta sa alleged bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, wala akong naging direktang kontak o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. At tungkol sa nasabing isyo, hands off na ako. Ayaw ko nang balikan ang bangungot ng mga sandaling nangyari sa buhay ko. Magulang ako para sa pamilya ko. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa kapakanan ng pamilya ko. Si Orly Guteza, isang dating Marine na nagsabing naging bagman siya ng dating kongresistang Elizalde Zaldico, ay binawi ang ilan sa kanyang mga naging pahayag sa Senado tungkol sa umano'y paghahatid ng pera na konektado sa maanumalyang flood control projects kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang bagong sinumpaang salaysay na may petsang August 13, 2026, sinabi ni Guteza na siya ay pinilit at kinumbinsi nina Senador Rodante Marcoleta at dating kongresista Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban kay Romualdez. Ayon sa kanya, ang pagharap niya sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025, ay bahagi ng isang planong sinimulan matapos siyang kausapin. Turuan kung ano ang sasabihin, at alukin umano ng pera. Noong una, ipinakilala ni Marcoleta si Guteza bilang isang surprise witness sa investigasyon ng Senado sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Sa kanyang testimonya noon, sinabi ni Guteza na isa siyang dating security consultant ni Ko at personal umano siyang nakilahok sa paghahatid ng mga maleta na naglalaman umano ng milyon-milyong piso sa mga property na iniugnay kay Ko at Romualdez. Pero sa kanyang bagong affidavit, sinabi ni Guteza na hindi niya kailanman planong humarap sa Senado. Ayon sa kanya, isang driver ni Defensor ang tumawag sa kanya noong September 24, 2025 at dinala siya sa isang Japanese restaurant sa Pasay kung saan niya nakasama sina Defensor at isang lalaking nagngangalang Mark. Sinabi ni Guteza na doon siya pinagsabihan ni Defensor na sabihin na nakakita siya ng mga maleta ng pera na inilalabas mula sa bahay ni Ko at nagmula umano sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Iginiit umano ni Guteza na hindi niya ito nakita, ngunit pinilit siyang isulat ang naturang pahayag para ma-review ni Marcoleta. Dumating umano si Marcoleta bandang alas 4:30 ng hapon at personal na nirepaso at inedit ang affidavit. Ayon kay Guteza, sinabi sa kanya ng senador na magiging missing link ang kanyang affidavit para mayugnay si Romualdez sa umano'y pera. Binanggit din umano ang halagang 150 milyon pesos, habang nangako naman umano si Defensor ng pera at tulong para sa pag-aaral ng kanyang mga anak, dahil sa takot, pressure at mga pangakong natanggap. Sinabi ni Guteza na pumayag siyang tumestigo kahit alam niyang may mga bahaging hindi totoo sa affidavit. Partikular niyang binawi ang pahayag na nakilahok siya sa 3 paghahatid ng maleta ng pera sa property ni Romualdez sa Forbes Park. Sinabi rin niya na wala siyang direktang kontak o nakita man lang si Romualdez sa naturang lugar. Kinabukasan, pumunta siya sa Senado at sinabihan umano ng staff ni Marcoleta na manatili lamang sa nilalaman ng affidavit. Nang mag-adlib siya sa hearing, sinabi niyang pinagsabihan siyang sundan lamang ang nakasulat. Matapos ang pagdinig, sinubukan umano ni Guteza na makausap si Marcoleta, ngunit hindi siya pinansin. Kalaunan, sinabi niyang napagtanto niyang nagamit siya ng mga politiko, samantala, hindi pa independenteng napapatunayan ang mga alegasyon sa bagong affidavit. Patuloy ding hinihintay ang pahayag mula sa kampo ni na Defensor at Marcoleta. Kasunod ng kanyang pagharap sa Senado noong 2025. Nawala sa publiko si Guteza.